Muli, sa likod ng mga pangako. Ako si Mara. May mga kwento talagang hindi mo inaasahan na babalik sa'yo kahit gaano katagal ang lumipas. Ito ang kwento ko. Isang kwento ng pagkakamali, muling pagkikita, at isang pag-ibig na pinagtagpi ng panahon at pagsubok. Noong 19 ako, lumuwas ako mula probinsya papuntang syudad para mag-aral. Doon ko nakilala si Teo. Siya yung tipo ng lalaking hindi maingay, pero napapansin mo agad dahil sa tingin niyang parang alam niya ang direksyon ng buhay. Nagkapalagay ang loob kami, nagkasundo sa pangarap, at mabilis na nahulog sa isa't isa. Pero katulad ng maraming kabataan, nagkamali kami. Isang gabing puno ng takot at pagkalito ang nagtulak sa amin sa isang lihim na kasal. Hindi dahil handa na kami, kundi dahil takot kami sa magiging reaksyon ng pamilya namin. Lumipas ang ilang buwan at napilitan si Theo na umalis, papuntang abroad. Sinabi niyang babalik siya. Sinabi niyang aayusin niya ang lahat. At naniwala ako, pero hindi siya bumalik. Hindi rin siya nagparamdam. Ang iniwan lang niya ay mga tanong na hindi ko alam kung paano sasagutin. Nagpatuloy ako sa pag-aaral, nagtrabaho, at sinubukang kalimutan siya. Sa loob ng 3 taon, naging buo ako mag-isa. O akala ko, isang araw, nagulat ako nang makita siyang muli. Mas mature, mas tahimik, at may dalang batang babae. Si Lila, 3 taong gulang, masayahin, at agad kong naisip, ito na ba ang kapalit ko? Lumapit siya sa akin at nag-usap kami sa isang maliit na kapehan. Hindi siya lumuhod para humingi ng tawad. Hindi siya gumawa ng drama. Tahimik lang siyang nagsabi ng totoo. Ipinakilala niya si Lila bilang anak niya. Ngunit may bigat sa boses niya nang sabihin niyang hindi niya sinadya ang pagkawala. Hindi raw niya mapaliwanag noon dahil may gulong nangyari sa loob ng pamilya nila. May mga taong pumilit sa kanya, may mga nagbanta, at wala siyang lakas ng loob para ipagtanggol ako. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiiyak dahil sa totoo lang, matagal ko nang pinilit magalit sa kanya. Pero ngayong kaharap ko siya, ang mas mabigat pala ay yung pangungulila na itinago ko ng matagal. Muling nagkita kami araw-araw, hindi bilang mag-asawa, hindi bilang magkasintahan, kundi bilang 2 taong may nakaraan na hindi matapos-tapos ang usapan. Si Lila ang naglapit sa amin. Madalas siyang kumapit sa damit ko, tumawa kapag nagkukwento ako, at tawagin akong Ate Mara. At kahit pilit kong pinipigilan ng puso ko, hindi ko magawang hindi siya mahalin. Pero bumalik ang mga tanong, ano ba talaga ang nangyari? Totoo ba ang kwento ni Theo? O isa lang itong dahilan para bumalik siya sa buhay ko? Isang gabi, sinabi niya ang buong katotohanan. Hindi siya mismo ang nagdesisyon na lumayo. May mga taong humarang sa relasyon namin, mga taong may hawak sa buhay niya noon. May pera, may impluwensya, at may galit sa pagkakamali namin. Pinilit siyang umalis. Pinutol ang komunikasyon niya. Itinago sa kanya ang mga mensaheng ipinadala ko. At dahil sa takot, pinili niyang sumunod. Masakit. Hindi dahil sa ginawa niya, kundi dahil hindi niya ako pinagkatiwalaan. Pero mas masakit pala na isipin ang sarili kong naging mahina rin. Hindi ako lumaban. Hindi ko siya hinanap. Hindi ko rin inalam ang buong katotohanan. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, napagpasyahan naming ayusin ang nakaraan nang hindi minamadali ang kinabukasan. Nagpatuloy kami sa pakikipagkaibigan. May mga sandaling masaya, may mga gabing umiiyak ako ng palihim. Pero sa lahat ng yon, unti-unting nabubuo ang tiwala. Si Theo bilang ama, mabuti, mapagpasensya. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang lalaking minahal ko noon, hindi bilang nobyo, kundi bilang taong handang itama ang mali. Dumating ang panahong kailangan naming harapin ang legal na sitwasyon ng aming kasal. May mga taong ayaw pa ring magbago. May mga nagtatangkang guluhin ang kapayapaan na unti-unti naming binubuo. Pero magkaibang tao na kami ngayon. Hindi na ako yung Mara na takot.
Hindi na siya yung Theo na sumusunod sa takot ng iba. Magkasama kaming humarap sa korte. Magkasama naming ibinunyag ang katotohanan. Matapos ang ilang buwan, naging malinaw ang lahat. Ang kasalanan noon ay kasalanan ng mga taong pumigil, hindi ng dalawang kabataang nagmamahalan. At si Lila, mas naging ligtas ang kinabukasan niya dahil sa tapang naming harapin ang katotohanan. Pagkatapos nun, nagsimula kami sa pinakamaliit na hakbang, hindi bilang mag-asawa, hindi bilang magkasintahan, kundi bilang dalawang taong gustong magtulungan para kay Lila. Nagkaroon kami ng routine. Sabay kaming naghahatid sa school, sabay kaming bumibili ng grocery, sabay kaming nagluluto tuwing Sabado. At sa bawat araw na lumilipas, napansin ko ang pagbabago. Unti-unting bumabalik ang damdamin. Hindi biglaan, hindi dramatic, dahan-dahan. Parang pag-usbong ng halaman bago sumikat ang araw. Isang gabi, habang nagdidilig ako ng halaman sa balkonahe, lumapit si Theo at hinawakan ng kamay ko. Walang salita, walang pilit. Tanging init lang ng palad na nagsasabing, "Nandito ako." Napaluha ako. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa. Pero hindi madali ang lahat. Dumating ang mas malaking problema nang muling umatake ang mga taong pumigil noon. Mas matindi, mas mapanganib. Pero iba na kami ngayon. Hindi kami nagpatinag. Hindi kami lumayo sa isa't isa. Pinili naming lumaban. At doon ko napagtanto, ang isang relasyon ay hindi sinusukat sa kilig, kundi sa tapang na manatili kapag mahirap na. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang araw ng tunay na desisyon. Tinignan ko si Theo sa mga mata at nakita ko ang lalaking naging ama, lumaban, nagbago, at handang panindigan ako. Hindi ko kailangan ng singsing. Hindi ko kailangan ng magarbong seremonya. Ang kailangan ko ay ang taong pipiliin ako. Tuwing umaga, tuwing gabi, at tuwing may unos, at pinili ko siya. 1 taon nang lumipas. Si Lila ay masayang lumalaki. Kami ni Theo ay magkasama. Unti-unting bumubuo ng tahanan. Hindi pa kami muling nagpakasal. Hindi rin namin minamadali. Pero araw-araw, nararamdaman kong may maliit na pangakong tinutupad kami. Isang pangakong nagsimula sa pagkakamali, nawasak dahil sa takot, at naibalik dahil sa tapang at katotohanan. At kung may aral man ang kwento ko, ito iyon. May mga taong darating sa buhay mo na mawawala, pero babalik sila kapag handa na kayo pareho. Hindi dahil sa tadhana, kundi dahil pinili ninyong manatili. At ako si Mara. At sa likod ng lahat ng pangakong nabasag, natuto akong muling magmahal. Hindi lang kay Theo, kundi sa sarili ko. Thank you for watching. Please like and subscribe.